saksihan ang siklab ng damdamin ipinagmalas ng Lolo na siya pang lalo magpapalagap sa mga kwentong puno ng paghihimasik at paghihilati. Inihahandog sa inyo ng Forge ang umulat sa mga nabubulag-bulagang mamamayan at kasakimang patuloy na sumisigil sa bayan. El Filibusterismo. Maraming kabataan ang naroroon sa pagtitipon na iminungkahi ni Padre Irene at hindi mabilang usapin ang kanilang inihandog sa hapagkainan. Sagani, kamusta ka aking kaibigan? Basilio, magandang gabi sa iyo. Nice mo rin ba pumunta sa Pansiteria? Mayroon lang tayong pagdiriwang na maggaganap doon. Katapat, nais ka sa aking sumama upang mapawi na rin ang aking pinagbulan. Pagkamatay ni Kapitan Tiago, nag-alaga, pumupunta sa akin mga pagkakisin sa pagkaman. Nakikiramay ako sa inyo, Isabel. Bagaman mahirap mawala ng mahal sa buhay. Napakatagal pa rin na yun. Ang sarap ang isagani. Diba rin na, pumunta na tayo sa Pansiteria. Sige, tara na! Luwalhati, mga kaigang gusto Diyos sa kanyang katusuhan at pansin lupa para sa mga mandang kalooban. Para kay gusto Diyo, mabuhay! Magandang gabi sa iyo, mga kaibigan. Narito na nga pala ni Basilio. Magandang gabi sa inyo. Magandang gabi. Bakit na kayo upo? Upo, hindi lang minuto. Nakakainit naman dito. Saan ba? Paano kung ipatungkol na lang natin itong buto ng manok sa pansit kay Don Custodio sapagkat siya ay isang sagaban at walang puweta sa atin. Baka naman kalumutan ninyo, mga kaibigan. Mayroon po tayong tatlong putahe na yan lumpia inchik na may tamang na baboy, tortang alimango, at pansit gisado. Alam ko na sa Dobal. Lumpiang inchik para kay Padre Irene. Paano kung tapasinin na lang ang kanyang ilong na parang loro para makakain siya nito? Tama na, Teo. Tortang alimango naman para sa mga praile, sapagkat makapangyarihan nga, ngunit inutil naman kung mapag-uusapan ng tunay na malasakit para sa ating bayan. Maghinay-hinay kayo sa inyong pananalita, mga kaibigan. May isa pa. Pansit pisado naman para sa bayan at pamahalaan, sapagkat sila'y nagbubulag-bulagan sa pagsunod at pagtitiwala ng mga tao sa pagpapabusong pamahalaan. Uy! Dapat ninyong mabatid na kapag praile ang pinag-usapan, may isa akong ginagalang. Tama na! Ano na lang kaya sa tingin ninyo ang Pilipinas? Ikaw, Basilio, ano kaya sa tingin mo ang kalagayan natin kung wala ang mga India at mga praile? Ano ang kainagdan ng abag-abag na pamahalaan pag sa kamay ng mga Chino? Pasinahimik kayo, pinagpahal ba sa atin? Ano sa labas? Lakot na! Minaman mo tayo ng utusan yung partnership nila! Kasi nakakot ako! Ano ang mo? Sakonin mo! Teka lang! Bakit mo ako inulit? Wala akong ginagawang masama. Malahimik ka na nga, Ginoo! Ang mga sinasabi mo, nagpapakalat ka ng mga sinisyosong karatula! Isang malaking kasinungalingan. Walang katotohanan yan. Malahimik ka na nga! Sa kabilang dako ng nais naman ang pag-aaral sa pagkakatulong ng sintanyang si Basilio matapos na itong malaman kay Herman na bag ang kanyang inaanak.
Huli! Huli! Dali! Dali! Tia! Ano nangyari? Si Basilio! Si Basilio! Tia! Kumalma ka nga kasi muna. Ano ba yung nangyari? Huli! Kapag halaman ko naman, nakulong ngayon si Basilio sa pinagbuhay. Ha? Ano? Si Basilio? Nakulong? Si Basilio ay mabait at masunurin. Hindi ko kayang siya rin ay mawala sa aking piling, Tia. Alam ko na mahirap mawala ng paghiling sa buhay. Ngunit paano kaya siya makalaya? Si Padre Camona lamang ang makatutulong sa akin, Tia. Ngunit kailangan ko munang makita si Basilio. Matapos marinig ang balita ito, hindi siya makakalit kaya agad siyang maroon sa kinalagyan ni Basilio. Hindi may kakaila sa kanyang mga mata nang masilayan niya ang kalagayan ni Basilio sa loob ng kulungan. Hindi niya matanggap na ang lalaking matagal na niyang minamahal ay nakakulong at nagdurusa sa isang malamig na dilapuan. Nais mo lang akong makita ang aking nasitahan ng si Basilio. Nariyan siya. Ngunit, sandali lang. Huwag kayong magtatagal. Mahal ko! Basilio, anong nangyari sa'yo? Hindi ko maintindihan. Habang sila ay nakalaya, ikaw ay dahil doon na napakabait. Nakakulong! Mahal na ako ito. Ang mahalaga ay kapit ang ligtas. Ngunit, paano ba ito nangyari sa iyo? Balitaan kong dahil daw ito sa mga seryosyong karatulong hindi mo naman ginawa. Ang buhay batid ko. Paano ko nadamit sa kulungan ito? Hindi naman ako kakalaya rin ako dito. Hindi pwede yan, Basilio. Kung pwede lang sana, ako na lang ang nakakulong. Kapalit ng lahat ng sakripisyo mo sa akin. Ano mo lang? Mukhang nagawa ng paraan. Hanggang malaki makalaya ako dito. Pag ako nakalaya na, papakasan niya tayo. Lalabas kita dito, Basilio. Pangako ko ito sa'yo. Huwag na. Unang ilagay mo yung sarili sa kasamaan. Iwala ka sa aking mga ito. Hindi! Kailangan kitang ilabas dito. Kahit anong kailangan kong gawin, gagawin ko, Basilio. Tama na ang usapan! Yo! Hintayin mo lamang ako, aking mahal. Ako'y babalik para sa'yo. Namin, iwan managalit si Tuto na si Padre Camona na lamang ang nagtitirang pag-asa upang makalaya si Basilio. Siya ay naglakas loob ng humingi ng tulong. Sa kabila ng masamang reputasyon ng Padre, ang kanyang mga pang-aabuso at pang-mamaltrato, pinili pa rin niyang umamin alang-alang sa kalayaan ng pinangalan. Padre, magandang araw po. Maaari ko po kayong kausapin at tuloy. Siyempre. Ano yung kinakailangan mo sa akin? Padre, Basilio, aking kasintahan, siya'y nakulong. At hindi ko kaya ang bawat oras na wala siya sa aking piling. Alam ko makapangyarihan ka, Padre. Kaya humihingi ako ng tulong sa iyo. Anak, hindi ka ba napapagod sa pagpuli ng araw? Napakaraming magagawa para sa iyong plano. Maganda, magbigay mo ka. Padre, huwag niyo pong gawin lalo ang aking pagdudusa. Nais ko lamang makita si Basilio. Huwag mong tatapakan ang aking tangal. Huli-huli. Ang sino ay sana Pasakit sa iyo. ang katulad ng isang kawawang sino. Ay hindi na dapat pag-oran sapat siya ay isang inutil. Ito na yung pangat Kaya ipakita mo ba? sinabi mo na. Handa ka Hindi! mag-sex!
iyong pagkakalam ay magpapatunay na ikaw ay salang laruan sa ating kapangyarihan. Patawarin mo ako. Basilio, aking mahal. Ngunit, ito na lamang. Ang natatanging palaan upang maprotektahan ko ang aking dangal. Naway, palagi mong tandaan ang aking pagmamahal sa iyo ay higit pa sa kamatayan. Teka lang! Huli! Sa desperasyon, pinili ang kamatayan kaysa malagay ang kanyang sarili sa kahihiyan at pang-aabuso. Ngunit isang trahedya ang mag-uugat ito, isang pagbuhon ng pangarap, pag-asa at pagmamahal. Sa nagurang opisina, isang kawani ang nagpapahayag ng kanyang pag-aalala at samot-sari sa sistema. Subalit ang Kapitan General ay mas pinili ang pagpapakataas kaysa ang kapakanan ng mga Pilipino. Isang kalapas tama ng ginawa ni Basilio. Hindi ba narapat na ipakulong siya sa kanya ng makasala? Ako ang matingin niyo. Ngunit si Basilio ay isang estudyante sa medisina at hindi dapat siya mabilang ko. Gusto na mabuti, di ba? Para hindi na malagay sa pangalit ang mga buhay ng iba't ibang tao sa kanyang kamay. Baka mangyayari pang hindi naasahan, tapos tayo pang isisingin. Ngunit, di ba sapat ang mangyayari sa mga ang mga estudyante tulad ni Basilio at pinaparusahan ng hindi makataluhan? Narinig mo ba ang sinasabi ng kawain? Ang mag-aan na yan, siya ay nagpakalat ng mga sadisyosong karatula laban sa mga Friday. Isang malaking kalokohan yan. Nadawit lang siya sa mga naturang estudyante. Alin? Ako? Ang may hawak ng mga sistema. Ang Espanya ang nagbibigay ng karapatan sa akin at hindi kayo. Ngunit, hindi ito katahimikan. Ito ay pangapi. Hindi ba kayo natatakot na sisisihin kayo ng iba? Ako? Bakit ako matatakot sa isang kagaya ng kampas lupa? Nasisiraan ka na ng bayan. Pinangako niyo, mamahala kayo ng mabuti at tama. Ngunit para sa akin, ikay na bigo. Na hindi mo nilugar ang iyong posisyon? Hindi mo, mas ilalim pa rin kita! Nakuha niyo ako sila ng uliwanag. Ngunit pinubulag natin. Sapagkat natatakot tayo, baka makita nila ang ating pagiging balahura. Eh di mamas ka na! Mas nais ko pang mamatay dahil sa naping karapatan kaysa magtagumpay sa ilalim ninyo. Ang mga sinususin kasi ang naging dahilan ng malawakang parusa. Ang mga estudyante ay nawalang ng pag-asa sa pag-aaral. Pinangitin umaksa at pinabayaan na lamang ang kanilang pag-aaral. Napakahirap naman ang magsusulit na yun. Kaya ako na lang yung Tadeo. Ikaw na lang mismo nagsabi. Simple pagsusulit na ako. Oo, tama ka naman. Eh, ikaw, Anito, ano naman ang balak mo? Ako? Siguro, pipilitan na naman ako pupunta sa aking ama. Sa kanyang tindahan, kay Malas. Gusto ko na lang makita si Paulita. Ikaw makarin. Pupunta na lamang ako ng Europa. Sapagkat nakabili na ako ng pasaporte. Kung di naman may pagpupuntahan, kung alam ko na na ganito ang mangyayari, di ko alam kung saan ako mapapadpad. Sige, hayaan niyo na at magagawa pa naman natin ito ng paraan. Halika ka. Malahimik ka! Isa rin na! Nagpapakalat ng mga paskin! Walang kinalaman ang anak ko dyan! Makatao siya! At hindi niya kayang gawin yun, senyor! Isang taksil tulad ng iyong anak ay dapat gawin ng parusa! Maawa ka! Maawa ka, senyor! Ako na lang ang kunin niyo! Habang naaawa ang mga naturang estudyante sa nasaksing hamong pangyayari sa kabilang dako ng kwento, kaawang-awang mga
Humarap ka dyan. May bisita ka. Sino? No. Ako po narito kung pumunta na ng masamang balita. Ano? Ano ba yun? Sino? Masakit mang ilahad sa iyo at hindi ko batid kung paano ko ito sasabihin sa iyo. Sabihin mo na sino? Ano bang balita yan? Nawawala po si Titang Selo at si Huli ay namatay. Bibiro ka lang sino? Maaaring mangyari yan. Papatawa ka lang. Hindi mo alam ang sinasabi mo sino. Hindi. Hindi po. Oo nga. Ngunit pa paano na Tigilan mo yan! Kalma na. Si Huli ay dumakaw siya sa kumbento dahil nais niyang pagsamantalahan ni Padre Camora. Ngunit siya'y nanlaban at upang hindi matapakan ang kanyang pagkababae, pumalon na lang siya sa lupa. Padre Camora. Padre Camora! Papatayin ko yung demonyong yun. Paparamdam ko sa kanya. Ang ganti namin ni Huli. Pagkatapos ng malagim na pangyayari sa buhay ni Huli, naluluksa ngayon ang kanyang mga mahal sa buhay at idinaos ang kanyang libro sa kanilang munting tahanan. Hola, Doña Victorina! Magandang araw sa iyo. Ngunit, alam mo na ba kung ano nangyari kay Huli? Ayon sa sabi-sabi, ang kanyang kasintahan si Basilio ay hindi daw makadiyos. At nakulong pa nga raw dahil sa pagiging pilibustero. Ay, siyang tunay. Narinig ko rin na kinahasa siya ng pari. Ay, Diyos ko, huwag niyo sana hayaang mangyari ang sinabi ni Huli sa ipapang babae na gaya ko. Pinagsasabi ninyo, ha? Manahimik nga kayo dyan. Lumayas kayo, mga hayop! Hoy! Hindi ba totoo ang aming sinabi? Ba't ba hindi mo na nagtanggapin na naging landas ng iyong anak? At nanahimik ka! Tama nga! Hoy! Ang tatapos ng tila ninyo mga babaeng hala ng kaluluwa! Hindi ba kayo nag-aalaman na baka kayo hindi nasusunod? Che! Hindi yan nangyari sa amin noong... Layas! Layas! Mga demonyo! Layas! Tayo po! Bakit po kami iniwan? Kung sana sinabahan na lang kita sa kumbento, hindi ito ang mangyayari sa iyo. Isang sandali ng pagbabalik, si Basilio ay nakadaya sa pintaan sa tulong mismo. Ngunit ang kanyang puso ay sugatan. Ang trahedya ni Huli ay nagbukas ng kanyang pag-iisip tungkol sa revolusyon. Isip na. Ano bang silbi ng aking buhay? Naglago. Wala nang gusto. Sa bagay na alam na ako, sakit na nararamdaman ko na kailangan natin ipaglaban sa kasama. Isa mang gusto ko kayo. Ang magbago ko sa sarili ko. Sumama ka. Hindi. Ang silbi ng manas. Kung hindi nito kaya ay paglaban ng mga isunod inosente. Ang batas nito ay hindi ginawa para sa ating Basilio, kundi para pinisain ang ating mga karapatan sa bansa nito. Kaya't, panahon na bukasan natin ito gamit ang dahas. Sumama ka sa aking pagsikas. Mas ba ang tamang solusyon para sa mga
minsan ay sumasakit sa ating mga bayan. Pero kung lalaban ka para sa kanya, may pag-asa pa. May pag-asa pa na linisin ang ating bayan. Hindi ka ng pagsusasama. Para sa aking mahal, para sa aking bayan. At sa gabing iyon, ang dalawang may sugat sa puso ay nagkasundo sa isang advokat. Mababaka sa kanilang mga mata ang pagnanasang maipaghiganti ang kanilang mahal sa buhay at may tuwid ang kanilang landas sa hanap. Matapos ang sunod-sunod na trahedyang lumanig sa bayan, may isang pusong patuloy na lumalapag. Ang pusong ngunit sa gitna ng mabutil na lipunan, ang dalisay ng pag-ibig ay susubugin at maaaring magwakas sa isang masakit na katotohanan. Dahil, Mahal ko! Nagkagalak ako! Magkita ka muli! Mahal ko, tumakas lang ako habang natutulog ang aking tiyak. Ngunit kailangan ko na rin bumalik agad. Paulita, huwag kang mag-alala. Hindi na natin kailangan magtago sapagkat magpapakasal na tayong dalawa. Ngunit hindi ko pati ko matatanong ka ng aking tiyak na magpapakasal ako sa iyo. Sapagkat Paulita, hindi ba pag-usapan na natin ito? Napayag lamang ang aking buhay at doon tayo titira sa aming probinsya. Kung saan malayo at payapa pa kaysa rito. siya, iyon ba talaga ang nais? Sa gani? Magtatayo lamang doon ng tren at hindi ka mahihirapang bumiyay kung iyong naniisin. Ngunit kailan pa yun? Isa gani, kapag aalog-alog na ang baba ko? Kapag mabuti na ang buhok ko? Hindi ba't ang importante ay magkasama tayong dalawa? Di na magbago ang iyong isip, mahal ko. May problema ba? Hindi ko nagugustuhan ang balita na nakulong ka raw kasama ang mga ibang estudyante. Nag-aalala ko na baka pati ako ay madamay. Huwag kang mag-alala, Paulita. Magiging maayos din ang lahat. Pangako ko yan. Heto, may handog ako sa iyo. Nang sa ganun ay kahit na hindi mo ako mapili, hanapin mo rin akong maalala. Hoy! Ano ito aking nakikita? Paulita! Umuwi ka! Ngayon din! Tia, akala ko kayo natutulog lamang na mahimbing. Akala mo ba hindi ako nag-aalala sa inyo araw-araw? Kasi ito, may kita kita. Nakikipag-usap sa kanya. Isang kapaslupa! Isang indio! Ngunit Tia, hindi siya indio at mas lalong hindi siya kapaslupa sapagkat tunay ang aming pagmamahalan sa isa't isa. Donya, ako'y may mataas na pangarap para sa kanya at sa buhay namin. Kapag ako'y naging abogado na, gagawin ko ang lahat para lang matupad ang kanyang gusto. Hindi maaari! Huwag mo rasunin ang isipan na aking pamangkin! Paulita, kanino ka sasama? Tiya, huwag na po. Tandaan mo na pag sumama ka sa kanya, mapapahamak ka. Matutulad ka kay Maria Clara. Sagani, pasensya na ngunit ayokong magtulad kay Maria Clara. Kung sinunod lamang niya ng kanyang ama, Tiya, sana'y buhay pa siya ngayon. Siya'y aming iuwi sa Maynila at hindi ka na makikita muli. Siya'y mabubuhay ng payapa. Isagani, kailangan kong sunod ang aking tiya sapagkat baka ako ay mapahamak pa. Teka lang, susundin mo ang iyong tiya kahit na ikasisira natin iyon. Iyon ang dapat kong maging buhay, Isagani. Dahil sa buhay na tinatahak mo, hindi ko matatamasa iyon. Ngunit, Paalam at patawarin mo ko. Buhay ko. Ulit! Tara na! Dahil sa buot at galit na namayani kina Basilio at Simon, isang lihim ang unting-unting nabuo at usap-usapang nagpapabago sa landas ng kanilang kapalaran. Ang ganda na ako, ingat ikaw. Ako wala din. Kompleto lahat yung pinagtatong at kailangan. Gracias, Quiroga. Grabe mga kasakan. Siyempre ba?
Magaling, Quiroga. Talaga nga namang nabibighani ang aking mga nakita. Maraming salamat pa. Ay, may iwan ko muna kayo. Oh, Basilio. Ito mo nga ako magaling. Isang malaking pagkakamali. Akala ko'y ay maayos na. Ngunit, pati si Huli ay nagsamantalahan pa. Una ang aking pagmamasya, Senyor. Panahon na upang magiganti. Maghiganti. Higanti ng masama sa masama. Ang dahas, laban sa dahas. Senyor, ngunit, ano ba ang inyong plano? Sa paparating na kasama. Sa tahanan ni Don Tiago, minsan ang mga klaseng tao ng Maynila. Ba ito ang tahanan ni Maria? Ang tahanan ng aking Maria, noon sisimulan ang pinagsikan. At ito, ang lamarang ito ay nagliliwanag, ngunit makamamatay dahil sa kanyang paglumiwa. Parang ito, Senyor. Ano ba meron sa lampang ito? Walang kaalam-alaman ng parang ito'y mayroong nitroglycerina. Nitroglycerina. Isang bomba. Isang dinamita. Pinaghalong poot at pagkikinagwis. Lahat ng mga masasama ay sama-samang mamamatay. Magtatagumpay tayo, Senyor. Naghihiganti ko si Huli. Maghihiganti natin sila, Maria. Lahat sila ay mamamatay. Ako! Ako ang papatay sa kanilang lahat. Pangako yan. Tanaw ni Basilio ang magpapakasama sa dito kalahir si Albert Holmes sa loob ng bahay ni Kapitan Tiago. Habang sa labas ay tila may mga pusong nag-aalila na tila kaharap sa mabibigat na pasya. Kawa ako sa langit. Ano na kaya nangyari sa kanya? Basilio? Sagani! Ano ginagawa mo dyan? Sagani! Bakit ka nandito? Ano ginagawa mo? Tara na! Ihahatid na kita sa inyong tahanan. Hindi! Basilio, tulungan mo akong makapasok sa loob. Nais ko lang makita si Paulita. Kahit sa ulit mo gaganoon. Sagani, hindi ka dapat nandito. Hindi ka sa akin ng mabuti. Hindi ka narapat na pumunta doon. At bakit ba ako makikinig sa iyo, amigo? Nais ko lamang siya makita! Pagtawad, amigo! Ngunit, para lamang ito sa kanya. Paghihiganti ko si Huli. Ano? Ano ang iyong sinasabi? Hindi kita namangawan. Ibaba mo yan! Ako ay umalim kay Senyor Simon sa himagsikang magaganap ngayon. Ang lampang nasa loob na regalo ni Simon, puputok at lahat sila ay mamamatay. Ano? Hindi mo alam ang ginagawa mo, Basilio. At nagpadalos-dalos ka agad sa pasya mo. Hindi mo alam ang mga sinapit ko sa galing. Ang sinapit namin ni Huli. Kaya wala kang karapatan na magsalita ng ganyan. Hindi ka ba naawa sa sinapit ni Huli? Ipagtatanggol mo ba ang kanilang alaala sa pamamagitan ng pagkita din ng iba pang buhay? Wala ka na pakialam para sa galing. Alam ko ang sakit ng mawalan. Ngunit kung gagawin mo ito, iba't lalo mo lamang tutulisan ang kanilang alaala. Ngunit, papaano ang hustisya na noon pa ay hindi namin makamit? Hindi maghihiganti ang mahal dito ng kapayapaan, Basilio. Hindi ang pagpili sa tama. Ngunit kung gagawin mo ito, maaari kang mapahamak. At iyon ay ano mangyari sa iyo. Kakampaling kayo sa gano'n. May tamang panahon
para makamit mo ang pustisyang Basilio. Huwag mong hayaang mamunin siya ng galit. Alam ko na may mabuti at malambot kang puso. Alam mo din yan. At tama kayo sila. Bal, lamang ako sa galit. Naiintindihan kita, Basilio. Ngunit, hindi pa huli ang lahat. May pagkakataon ka pa. May tamang mali. Tigilan na natin ang plano ni Simon. Tara na. Isang maranglang tigis ang naganap sa bahay ni Kapitan Tiago, saan luwagi, puno ng mga panaungin, ingay at sayawan. Ngunit sa kabila ng kanilang mga ngiting tawanan, ay agara ang mapapalitan ng pagkatapos. Mabuhay ang bagong kasal! Mabuhay! Ay, ganda naman ni Paulita. Talaga naman namang bahagi sila. Kagandahan ng regalo ni Senyor Simon! Napakaswerte talaga ng bagong kasal sa kanilang padrino! Ngunit, nasan nga ba siya? Wow! Halika rito, kuya. Halika rito. Diba? Ang ganda ng parang ito. Kunyales, may pangalan dito. Si Juan Crisostomo Ibarra. Bakit? Ano sa tingin kalokohan yan? Matagal na siyang patay. Ate Sandy, ang nangyayari sa'yo? Nakikilala mo ba ang firma ng iyong kaibigan? Yan ang kanyang firma! Yan ang tunay na sulat ni Ibarra! Sumulma! Hoy, natatakot para sa ating lahat! Baka tayo malason! O kaya mamatay! Sabihin ako! Binutin ako! Ama! Ina! Tayo walas na! Baka tayo magpahamok ka! Huwag daw mag-alala, anak! Walang mangyayari masama sa iyo. Hindi ko hayaang mapahamak si Paulita dahil sa galit at pag-iiganti. Mag-iingat ka sa gani. Sino yan? Maya-maya kay may isang aninong kumalipas ang takbo, hawak-hawak ang lampara at itinapon sa malapit na ilog. Ito'y mabilis ding tumalon at hindi nawari ang kanyang pagkakilanlan. Matapos ang nangyari sa kasalan, hinanga ni Bensay na magmula noong nangyari dito. Ngunit sinupil ng Kapitan General ang anumang balita na mag-akusaya ng mukha ng pamahalaan. Kapitan! Narinig niyo po ba ang nangyari sa kasalan nila Juanito at Paulita? Oo. May bomba nakatago sa Bensay, Kapitan! Bensay. Ano ba nangyari? Ngunit wala akong gagawin muna. Ano, Kapitan? Baka madaming sa ating mga tao namatay. Hindi dapat malaman ng mga tao, Bensay. Ano? Dapat malaman ng mga tao ang pangalan. Anong kalating karangalan? Papapangalan mo karangalan na Espanya kung nakalabas ito. Kapitan, ano ang gusto niyo pong gawin? Sandali lang, sandali lang. Ano ba na? Musulot ka ng isang balita, ngunit gawin mo parang bayani yung mga padre na tumigil sa mga aksyon ng terorismo. Magandang ideya iyan, Kapitan! Gawin mo ngayon. Paggabi na ng unahan sa gani, ang bahay na naunla bilang panahon. Tila na puno ng bulong-bulungan at usap-usapan ang bawat sulok ng bahay nang makarating dito si Isagani. Inay, sino kaya sa tingin mo ang naglagay ng mga bulbura? Ako, Tia, isang estudyante po kaya. O hindi kaya ang mag-aalahas? Si
Simon mo? Oo. Hindi mo ba nabalitaan? Nawala si Simon nang hindi man lang nakapag-iwan ng bakas. Pinaghahanap din siya ng mga gwardiya sibil. Naku, kuya, kaya nararakot lang na huliin nila ang demonyong iyon. At hindi ba siya rin ang nagbigay ng regalo iyon para sa bagong kasal? Oo nga ho. Kaya po pala kagabi habang kami nagsisihapunan eh, bigla na lang nawala ang lampara ng general. At may mga nagsasabi din, isang di kilalang tao ang nagnakaw ng iyon. Nahandog ni Simon. Hindi po ba siya nahuli? Aba! Tumalon sa ilog at walang nakakakilala sa kanya. Diyos ko! Ang lampara iyon ang magpapasabog ng buong bahay. Isa yung kahindig-hindig na pangyayari. Sayang nga naman, kundi dahil sa magnanakaw na iyon, sana'y namamatay na nga ang lahat. Ang hiwaga, tila mas malaki pa sa itinatawag nitong mga anino. Kung si Simon nga ang may pakala, ano ba talaga ang kanyang layunin? Ito ba ay dahil sa pag-ibig o pagliganti? Huh? At sino naman ang pupunta rito ng ganitong oras? Habang abala ang mga gwardiya sibil sa kanilang paghahanap ng mga rebelde, may isang malungkot at masaklap na pangyayari sa bundok na nagdulot ng matinding pangulitan sa isa't isa. Sinakad na kayo ng maayos? Hoy! Magsitigil kayo! Maaari niyo ba sila palakarin ng maayos? Ano po meron sa iyo, Carolino? Ang sa akin ay wala, pero naawa ko sa kanila. Hoy! Naawa ko sila katulad natin. Carolino! Tandaan mo, nabaguhan ka pa lang dito ah. Tulisan! Andito sila! Protectan niyo talaga ang Espanya! Alis tayo, Kapitan! Hindi! Dito lang ako! Siya namang pagtayo ng isang lalaki sa itaas ng malapad na bato. Inutusan siya ng general na barilin ito. Ngunit napahinto si Carolino na mamukhan niya ang anino ng lalaki. Siya! Ngayon! Hindi maaari, Kapitan! Maaari siya ang aking lulong sa selo! Carolino! Di mo mabatid ang mangyari sa inyo! Bilis! Siya ang aking lulong sa selo, Kapitan! Sige kayo! Malas kayo dito! Sila pa mabuhay! Sino ka? Dali na. Dali lang. Sumuko ka! Ikaw! Ano yan sa'yo? Ama! Sino ang may gawa nito sa'yo? Ano? Pinagawa! Ako ang pumatay sa akin yun! Ama! Ama! Patawarin mo ako, Ama! Sarili kong pagtutuko! May taksin sa akin! Ano ginagawa niyo sa akin? Sinunod ko lamang ang utos sa akin ng Kapitan. Kaya kayo ako nakatakan! Simon! Malino! Wala ka nang nagsilbi kang ginagawa sa sibil. Iniwan mo kami ngayon, lolo at kapatid! Hindi ka nagpapakapag sa amin dahil sa tingin mo! Pabigat ka sa inyo! Nagkakamali ka, Ama! Hindi ako pumatay sa kanya! Hindi! Hindi ako pumatay sa kanya! Hindi! Malahimik ka! Ano gagawin niyo, Ama? Ano gagawin niyo sa akin? Hindi mo ako matutulog na lumalaki ka. Hindi ka magtawag ka rin.
isang desisyon ang unti-unti bumabalot sa kanyang isipan. Magandang gabi sa inyo, Padre. Magandang sa inyo. Diyos ko po, anong nangyari sa inyo, Ginoong Simon? Halika, umupo ka. Ano? Lalapit lang sa ikolo ng gabi si Ginoong Simon. Bakit tayo Diyos, gusto ko lang ang kalayaan, kapayapaan. Pero bakit? Bakit hindi mo ako tinulungan makiganti sa lahat ng mga sumasakit sa aking mga minamahal? Ano ang iyong ininom? Maghintay ka dito. Ako'y maghahanap ng lunas para sa'yo. Huwag kang mag-aksaya ng panahon, Padre. Ulting oras na lang ay tatalab na ang lason sa aking katawan. Lason? Huwag ka matakot. Nais ko lang makita ang aking. Padre, maaari mo ba? Sabihin sa akin kung totoo bang may Diyos. Kahit saan tayo mariyan yung Diyos. Pero bakit hindi niya ako tinulungan? Naway patawarin ka lang ng Diyos, anak. Alam niya, hindi mo ginusto ang lahat. Na ikaw ay nasilaw lamang sa gali ng pakiganti. Hindi ka nagtagumpay sapagkat alam niya hindi ito tama. Sabihin mo ba ang Diyos? Magawa ng lahat ng ito. Hindi kailan matagalan na masama ang Diyos. Ayoko mamatay ng may kasamaan. Ako, si Crisostomo Ibarra, na alam ng lahat ay patay na. Pagkatapos kong mag-aral, bumalik ako rito para pakasalan ang aking Mariakan. Ngunit hindi ito nangyari. Sabihin mo ba, tulungan ba ako ng Diyos? Dahil tayo nakakawalan ng Diyos. Pero bakit hindi niya ako tinulungan? Sapagkat mali ang pamamaraan. Hindi karanasan ang nagbibigay ng solusyon. Hindi ang pagpapatawad, pagbubuhay sa tao. Nasaan na ako? Anong nangyari sa akin? Maria Clara! Maria Clara, ikaw ba yan? Mahal ko. Maria Clara! Pero, paano ito nangyari? Nasaan tayo? Paano wala nito? Mahal ko. Kahit tagal kitang hinintay. Hindi. Nakikiya ako aking mga kamay na punong-puno ng mga dugo at kasamaan. Hindi na ikaw si Simon. Ikaw ay si Crisostomo Ibarra na ang tanging kasalanan sa akin ay ang labis na pagmamahal. Isang pagmamahal na dahang kumakain sa'yo. Isang kalimang katulad ko ay hindi karapat dapat sa isang akin kagaya mo. Paano? Paano mo ako natanggap muli? Tapos na ang hirap mo, mahal ko. Wala na akong mga
Sa dulo ng lahat ay ikaw. Ikaw pa rin ang aking pagkita. Kaya akong ulit-ulitin ang lahat ng aking mga kasamaan. Pagkat ikaw ang aking pagkita muli. Halika na, mahal ko. Dahil sa kabilang umaga, ay naghihintay sa atin. Doon, bumuhay na tayo ng payapa. Doon, tatanda na tayo ng magkasama. Palibawag na manana, basta ikaw, kasama ko, ikaw na aking mahal. Sa huling sandali ng kanyang tuluyang nagpaalam si Simon sa mundong kanya kinamuhian at binalot ng kanyang pagdurusa at pagdurusa. Nagtagpuan niya na ang kapayapaan ngunit hindi sa paghihiganod, kundi sa kapatawaran at pagpalibig. Sa piling ni Maria Clara, naglaho ang galit at sakit ng nakaraan at doon nagwakas ang kanilang tulad. Sa isang umagang malalas sa buong. Ating laban, mawawakas din. Noong simulan, matatapos din. At maunawaan kung ano ang saysay nitong laban. At dito nagtatapos ang huling kabanata. Ang lampara ay namatay. Ngunit ang liwanag ng katotohanan ay dapat magpatuloy sa inyong mga kamay. Kayo, kami, tayo, ang lugtong ng kwentong ito. Sa bawat pagtindig nyo para sa katuwiran, doon nabuhay muli ang diwa ng Pilipinas. Di na kailangan pang maghintay ng pagkakataon. Pagkus sama-sama natin sisimulan ang pagbuo ng isang bansang malaya, marangal at puno ng pag-asa. Fortune!